Magandang araw po mga boss. Katulad po ng aking ipinangako, narito na po ang ilang mga karanasan ng aking ina matapos niyang akyatin ang kanilang bundok na pinuntahan. Halina, sabay-sabay po nating pakinggan. Doon. Pagkababa ko doon, Pagkababa mo noon, naalala ko. Yung nag-apoy muna yung altar, Santo Niño muna ba yan? hindi nagrosary ako nung time na yun eh. Pagbaba ko ng madaling araw, pinaliguan ka ni Papa. Tapos sabi ni Papa, uy, andito ka na pala, Mang. Tapos, tingin ko, parang hindi ako yun. Parang bata lang ako. Tapos sabi ko, uy, naligo ka na pala, bata. Ganyan. Tapos, naliguan ka ni Papa kasi papasok sa school. Tapos, ihahatid ka na, sumama pa ako. Sama ako. Sabi ni Papa, ay, wag na, dito ka na, matulog ka na. Tapos, pilit-pilit. Tapos, pagdating ng gabi, nag-rosary ako. Nag-rosary ako ng 3, 12, 6. Kasi ginagawa. Kasi yun ang tungkulin ko ay 12, 3, 6. Tapos, nung nag-rosary ako ng hating gabi ng alas 12, nag-rosary ako, hindi ko pa natapos yun. Marami nang bumubulong. Pero napaglabanan ko yon. Tapos, di ba si Papa hindi na nakakapasok sa trabaho kasi madami na silang nainig na negative comments. Oo, negative comments, si Kesyo nabaliw daw ako kasi umakyat ako ng bundok, nabaliw ako. Pero sabi ko, hindi ako nababaliw. Alam ko yung ginagawa ko. Yun nga lang, sabi ko. Hindi kasi nila nakikita. Sabi ko, si Lord ang nakakaalam. Ayun katotohanan. Tapos, nung nag-rosary ako ng 3 o'clock, habang nag-rosary ako, syempre nakasindi yung kandila. Tapos, kumbaga, parang gumanon yung kandila. Tapos, nasunog yung buhok ni Santo Niño. Tapos, ikaw, di ba, nandun ka? Sabi mo nga, alam ba, nasusunog yung altar. Sabi ko, hindi yan. Sabi ko, huwag mong pakialaman yan. Kusa lang Tapos sabi ko, kusa lang yan mamamatay. Sabi mo, nasusunog na yung altar, man. Ang laki kaya. Sabi ko, huwag mong pakikialaman yan. Huwag mong patayin yan. Kusa lang yan. Sabi ko, ano lang yan, tukso lang yan. Sabi ko, masamang espiritu lang siya, nanonokso lang. Sabi ko, kala mo kakayanin mo ako Sabi ko, hindi mo kaya. Sabi mo, alam mo. Sabi, nay. Sabi niya, nasusunog yung altar. Sabi ko, huwag kang maingay. Papunta na si nanay. Ano yun? Tapos biglang, mamatay ka. Ginanon ko yung ilaw. Biglang namatay, di ba? Tapos namatay yung ilaw, hindi na nakita ni nanay. Kasi wala na siyang apoy. Pero sunog yung buhok ng Santo Niño. Pero nagmusok pa. Hindi na. Musok lang. Sunog na yung buhok ng Santo Niño. Santo Niño. Kasi, Santo Niño, tinapon niya. hindi ko siya tinapon. Yung malaki nandun, kalbo. Kalbo. Siya yung nasunog. Ibig sabihin may yung buhok na ganito. Kulot. May ganito. Ano yun? Akala ko ni Santo Niño ganun. Ano yun? Ito yung explanation ko nun. Sabi nila ng ibang religion, bakit mo sinasamba ang rebulto? Hindi natin sinasamba yung rebulto. Yun na yung imahin lang. Kasi sabi nila, pwedeng saniban. Maaari. Pero, Pwede naman talaga. maaari kasi nga, gawa ng tao yun. Pero ikaw na nananalangin, nandito dapat, hindi yung nakafocus yung Sa kahoy. puso mo sa kahoy. Kaya malakas ang loob kung hindi masusunog kasi alam ko na hindi talaga siya lalaki ang apoy nun. Nasunog yung altar namin Sunog yun. Pero kusa siyang namatay. Sabi ko kasi kusa nang mamatay. Tapos mula nun, marami na akong kababalaghan. Andun niya yung marami nagbubulong sa akin, gito ganyan. Yung pag-uwi ni Papa. Tapos yung mga masamang espiritu nagagalit sa akin, sinusubukan ako. Sabi ko, hindi niya ako kaya. Sabi ko gano'n, hindi niya ako kaya. Sabi ko gano'n. Tapos
hindi nyo kami kaya, hindi mo kami kaya, hindi talaga. Ginawa, hindi talaga. Sabi ko nga, kasama ko si Lord, sabi ko ganun. Tapos, marami. Nandun yung madaling araw, nananalangin ako, biglang 12 o'clock naman, nananalangin ako. Si Papa tulog. Tapos, bigla siya nagising kasi nawala ako. Yan. Bigla siya nagising, sabi niya, Nay! Nawala si Tilma! Kasi nagrosary ako nung time na yon. Biglang may bumubulong sa akin. Hindi ka malang asawa mo, hindi ka lang malang asawa mo. Nagrosary ako, sabi ko, ang gulo nyo ha. Hindi ka malang asawa mo, sige, wala kang magagawa. May babae na yan siya. Sa inis ko, habang nagrosary ako hinahamon nyo. Sabi ko gano'n, ako hinahamon nyo. Ibitbit ko yung rosary, ibitbit ko rin yung guide ng rosary. Ako hinahamon nyo. Ay, ang picture doon si Jesus, na yung umiilaw, yung puso. Tapos yung kabila, Mama Mary. Tapos hinabol ko siya. Naka-white dress ako noon. Hinabol ko siya. Ako hinahamon nyo. Sabi niya, sige nga, habulin mo nga ako. Tapos, ang paa ko, nakaganyan, nakapayo. Ay, nakatinda yan. Oh, di ba flat? Ito paa flat, nakaganon. Tapos, hinabol ko. Tapos, nagising siya, wala ako. Tapos sabi nila doon sa nagiinuman, Pre, meron kami nakita nyo bang si Tilma dito? Wala, pero meron kami nakita, parang hangin lang nung gumanon. Parang hangin lang na dumiretso. Tapos sabi ko, ako hinahamon mo? Hinabol. Parang gumanon ako. Ganun lang ako na. Tapos hinabol ko. Alam mo kung hinabol ko, bandang baba, nakita ko malaking santil mo, apoy. Sa may gawain. Hindi, doon sa baba, papuntang release. Tapos sabi ko, ako hinahamon mo. Hindi ako tatatakot sa'yo. Sabi ko, Saan siya galing doon sa release? hindi. Doon sa bahay. Doon sa bahay. Hindi naman nakakapasok. Doon lang sa may pintuan. Oo, pinalabas lang ako. Kaya, Pinakit lang siya. para kasi ang tao kasi Ma-distract. mapanghusga. Kumbaga, mapag-usapan, napanghusga, tas ganun. Tingnan mo nga siya, kuya, kasi yung rosary. Tapos yun. Tapos, habang parang nahimasmasan ako ng sigula. Sabi ko, bakit ka ako nandito? Sabi ko gano'n. Tapos ano sabi mo naman pa? Tapos, tawag siya ng tawag. Ako naman nagtago sa likod ng chapel. Ano sabi mo pa? Natawag ko siya. Tapos may nasalubong akong babae sa iyo. Ay, yung lalaki, dalawa. Lapit ka. May nasalubong ba kayo babae dito punta sa release? Wala ka kuya. Sabi niya, pumunta ko sa release. Wala. Tapos, bumalik ako sa taas, sa bahay. Narinig niya pala ako doon. Pinatawag niya ako siya. Kaya siya nagtago. Iba daw tingin niya sa akin. Ano daw? Itim. Itim ka naman. Tapos, hindi pa yun. Tapos pagbalik. Hindi pa yun. Marami nang pangyayari doon sa akin. Tapos, bitbit ko yung rosary. Bitbit ko yung guide ko. Tapos, sabi niya, hala. Andyan yung may mga babae dyan, may mga lalaki dyan. Hinahanap pa. Sabi ko, hindi kaya, ano ka ngayon, ganyan. Tapos sabi ko, di ba Papa Jesus wala? Tapos tumitingala ako sa langit, ang liwanag ng buwan. Di ba Papa Jesus wala? Sabi niya, huwag kang mag-alala anak, kasama mo kami. Huwag kang matakot, lumabas ka na. Andyan niya sila Hindi, huwag kang matakot, andyan na, sundo mo. Ayoko, sabi nga yan. Lumabas ako, narinig kong boses ni nanay. Tapos sabi niya, Hindi, wala pa yun. Wala. Pumunta ka ng taas, tapos buwabas ka na. Pumunta ka na ng release. Tapos daw mo nakasalubo yung babae. Babae yung galing sa labas. Tapos nasalubong namin yung pababa na kami pa at yung babae pauwi na dito sa kapitbahay. o bakit niyo ako nakita sa Whitechapel? Sabi niya sa'yo ko, meron babae yung pumunta ka sa release, hindi nakita ka. Yung nasalubong na, ay, nandun, umakit sa release. Sasakyan natin ng train, ng trolley. Yun na nga, punta na kami doon. Tapos hindi na tayo umuwi. Pumunta natin tayo kay Tia sa Bikutan. Tapos nakita ko si Papa noon Sabi ko, ayoko sa'yo. Sabi ko, hindi ikaw yung sawa ko. Sabi ko, Pangit ka. hindi, wala namang ganun. Ay, hindi ba? Hindi, sabi ko, ayoko sa'yo, hindi ikaw yung asawa ko kasi nakita ko ganun ng mukha no. Tapos,
Hindi lahat kasi na nakikita nating tao is totoong tao. Hindi lahat totoong likha ni Lord. Marami tayong kasama na hindi siya kumbaga hindi kaanod Sa side ni Lord. sa side, kumbaga marami mang tao pero mas marami pa rin mga masamang espiritu na paggala-gala hindi lang nakikita ng ibang tao. Kumbaga sa madaling salita, hindi lahat ng taong ating nakikita totoong tao. Yun sa madaling salita. Tapos, yung experience mo kay Tito Tupi. Ay, yung kay Tito Pe, alam mo sa lahat ng magkapatid ni Papa, Si Tito Tupi talaga Si Tito Pe ang pinakamabait. Yung mabait. Alam mo kung bakit? Na yung TV, hindi siya open. Pero, tanong ka naman hindi open. Pero nakikita mo yung kung ano meron nagre-reflect sa likodan. Kumbaga, sa harap. Kumbaga, iyan, nakikita ko yung cortina sa TV yan. Tapos, nung nag-uusap kami na Tope, alam mo ba, nakikita ko sa likodan ko, nagpo-form na Jesus. Nagpo-form siyang Jesus sa harapan ng TV na hindi siya naka-open. Nagpo-form siyang Jesus. Parang salamin din kasi. Oo, parang salamin. Sabi ko, hala. Sabi mo, tingnan mo Tope, nandito si Jesus. Sabi, bakit mo nasabi? Basta, ayan sa likodan ko. Ganyan. Tapos, sinubukan din yun siya eh. Kaya ganun si Tope sa akin. Takot din yun kapag ako na nag-start. Tuktok. Pag nagtuk, ay wag na ako, ayan na naman tayo dyan. Tapos, nakita Kaya mo. nga sabi niya sa'yo, huwag ka kasing babang. Relax ka lang, sabi niya. Relax Di ka ba lang kasi. Yung about sa buntis ngayon, sa kanila. Sabi mo, may tinatago. Sabi may tinatago si Tito. Si Milky yung hindi. Sabi ko, kaya ikaw Milky, huwag ka na magbabanggit ng sa atin na pupunta. Oo. Tapos, meron nga ako doon sa trabaho namin ngayon eh. Tapos, Tito muna. Tapos nagkwentuhan kami ng Tope. Tapos utay-utay akong pinakita sa kanya na ganyan ako. Tapos Nalutang? Nag-levitate. Oo. Habang nagkwentuhan kami tapos ganyan utay-utay. Tapos bumagsak na pagdating ko dito sa likod sa upuan, bumagsak na ako kasi Nakita mayroon. niya. Sabi niya, wala, natakot din siya. Tulog mo? Hindi. Hindi. Stock up lang. Tinignan niya lang ako. Hinabahan lang. Kaya ganun yun siya. Kaya lahat ng sasabihin ko sa kanya, naniniwala yun. Kasi meron naman Simple lang yun. Naniniwala yun siya. Tapos, marami. Kaya sabi nga, kapag ang tao naman may mga pagsubok talaga. Kasi hinahayaan ni Lord na magkaroon ka ng pagsubok. Yun nga lang, kailangan mo tibayan mo yung pananampalataya. Tibayan mo. Pero pinaka-the best doon, na paglabanan ko yung 2 buwan kalahati, ay hindi pa pala yun. Yung pinagamot pa pala ako. Saan ka pinagamot? Pinapagamot ako kay Ate Inday. Ang sabi, magaling yun si Ate Inday. Sabi niya, gagawin siyang manggagamot, ayaw niya. Kumbaga nasa bloodline na talaga nila yung pagiging manggagamot. Ayaw. Namin, healer. Hindi, bukod yun, hindi pa ako tapos sa mission ko doon eh. Hindi ba? Hindi pa. Siya fully complete sa Hindi ko pa natapos yun eh. Yung pinapagamot ako ni Papa doon kay Ate Inday. Yun nga, si Ate Inday is manggagamot siya. Sabi niya, wag hindi na kailangan niyang gamutin. Sabi niya, Tinday, iuwi niyo na yan. Alam niya yung ginagawa niya. Sa atin hindi lang yung masyado namang kayong judgmental eh. Sabi ni Ate Inday, kilala ko yan. Alam ko yung nasa kanyang kalooban. Sabi niya, hindi yan sila sinasanibad ng masamang espiritu. Kasi nasanibad ako ng masamang espiritu. Mga kapitbahay doon. Kaya sinabihan Iba sila. naman ang masamang espiritu, nagwawala eh. Kaya sinabihan sila, iuwi nyo na yan. Kaya niya yan, di ba? Nandun ka ba nung time na yan? Kaya niya yan. Tapos nakakausap ko yung si Mama Mary. Tapos sabi niya, tingnan mo, nakikipag-usap pa yan. Sabi niya, tingnan mo, nakikipag-usap pa yan. Sabi ko, oo nga, kausap ko kayo si Mama Mary.
Yun. Kasi nga, yung ibang tao, syempre, yung ibang tao yung normal lang. Syempre, isipin nila. Nababaliw. Hindi naman nilang makausap yan. Sabi, syempre, Oo, totoo naman. Siyempre, makausap. Kasi nangyari kasi yung time na yon, kumbaga, kumbaga puspos ako ng Holy Spirit. Kumbaga, nung time na yun, nandun ako sa bundok, kumbaga malinis yung katauhan ko, malinis yung... Kahit sinong pagkwentuhan mo niya na walang experience. Oo, Hindi malinaw. oo, malinis ako nung time na yun. Pero ngayon, syempre, tao lang ako, makasalanan ako talaga. Kumbaga, pero meron pa rin akong kaalaman na hindi nakakaramdam ako, alam ko ang nangyayari sa'yo, pero hindi ko sinasabi sa tao. Hindi ko sinasabi. Tingnan mo nung nagkasakit ka biglaan. Pagkahipo ko sa'yo, alam ko na. Oh, pinausukan lang kita, kinabukasan, diba? Sabi ko nga sa kanya, ako nakakaramdam ako, pero hindi ako katulad ni mama mo na marunong Sabi ko kasi ako ayoko, tinayaan ko nga lang yung mga yan. Wala sila dyan, sabi ko. Hindi kasi sabihin mo lang sa sarili mo, kaya ko yan sa tulong ni Lord. Kasi sabi nga, kung hindi mo kasama si Lord sa buhay mo, lahat ng bagay hindi mo mapagtagumpayan yon. Kaya sasabihin mo, kasama mo si Lord. Meron din kasi na alam mo sa sarili mo hindi kaya ng katawan. Ako, Bilang tao. hindi Wala ko kaya. kang Wala empty ka. akong alam. Wala talaga Kaya as sabi ko in. sa kanya, nung yung tinignan ko siya, tinignan ko rin to, ito malamlam, ito normal. Sabi ko, hindi ka Hindi normal. Alam ko na rin naman yun. Tapos sinabi ko sa kanya na hindi ko kayang magkatulad ng mama mo kaya magabot ng ganyan. Para sa akin kasi, hindi ko talaga kaya yung ganyan. Tapos bagay naman, nung time na yon, pagkahipo ko sa kanya, nag-pray lang ako. Pray ko Alam lang. ko na yun kasi nararamdaman ko naman talaga. Sabi ko hindi normal to. Kasi mama lang makakaya. Pray lang na. Sabi ko ngayon yung asin, di ba? Sama ng asin. Wag, sabi ko. Ano yun? Kasi yung may tubig, Aalayan niya daw ng asin. di ba lagay mo ng kandila? Naglagay ako ng kandila. Tapos yung may tubig, lalagyan ko dapat ng asin. Para sabi nito, baka lalong daw. Mainis, parang hinahamon mo. Pag wala kang dasal na gagawin. Wala ka kasing dasal. Pag wala kang dasal na gagawin, parang inaano mo lang sila. Hinahamon. Tunapon ko yung tubig sa harapan nyo. Hinapon yun. Pa-cross. Wala Kasi, naman yung kasi may nag-utos sa akin yun. Ah. Pwede naman pumasok ako ng isang araw. Hmm. Papasok na ako, no. Nakaidlip ako, no. Sa isip ko, Nagpas ka na. hindi. Hindi. Sa isip ko, habang nakapikit ako doon, sa isip ko, may na-aksidente, babae nandoon nakaupo. Hala, sabi ko pa naman yung Jesus name, hindi mo, totoo yun. Hala, pagtingin, malapit na kami bumaba doon sa Lazada. May mga tricycle doon na aksidente yung dalawang tricycle nagabanggaan. Yung babae nandun sa gilid, hindi siya makalakad. Umiiyak siya, na aksidente sila. Sabi ko, hala, ito yung nakita ko kanina, papunta, kumbaga nasa pulog pa. Na-vision mo na siya. Marami na ako nabivision marami na ako So yan na nga po mga boss, ang ilan sa mga naging karanasan ng aking ina pagkatapos niyang akyatin ang bundok na iyon. Masasabi kong totoo ang lahat ng ito dahil ako mismo ang naging saksi sa bawat kwento ng aking ina. At hindi pa dito nagtatapos ang mga naging karanasan ng aking ina dahil dito pa lang pala nagsisimula ang lahat. Kayo, anong masasabi nyo sa mga naging karanasan ng aking ina? Comment down below mga boss. Nais ko pong malaman ang inyong mga suwestyon tungkol dito. And finally, magkakaroon na po tayo ng ating shoutout. Nung mga nakaraang linggo, nag-post po ako sa aking Facebook na kung sinong gusto mag-shoutout. So, ito na po, babanggitin ko na po sila. Unahin ko na po si Boss Paul Brengilla ng
Creepy Mac Pansit. Boss, shoutout po. Matagal na tong nagpapa-shoutout si boss. Shoutout po. Sunod po natin si Bunsong Abi. Siya po yung writer ng ating Bloody Maria. Bunso, shoutout. And of course, si Boss Draven Black. Boss Draven Black, idol. Shoutout po. Also, si Boss Darwin Medalada. Boss Darwin. Shoutout, boss. Tuloy lang po yung ng mga stories, ha. And sunod natin ang aking kapatid. Boss Drin of Drinworks Orig Stories. Shoutout, bro. Love you. Mwah. Chup chup. Sunod natin si Boss John Harvey. Si Boss Karina Manalo. Si Boss Angela Merd. Si Boss Ronald Guillermo na talaga namang batikan pagdating sa mga picture or photography. Of course, si Boss Nanette. Boss Minette Sawali. Boss, shoutout po. And also si Boss Yen Watanabe. Boss Yen, shoutout po. Si Boss Chin Gutierrez. Boss, shoutout. Si Boss April G. Dispo. Boss April, shoutout. Si Boss Savannah Marcen. Boss Savannah, shoutout po. Shoutout na rin po kay Boss Annyeonghaseyo. Boss Ann, shoutout po. And syempre, shoutout sa aking ate, si Ate Tameme. Shoutout, ate. Shoutout na rin po kay Boss Carlo Orozco. Boss Odds, shoutout, hindi kita makakalimutan, syempre naman. And also, Bro Mac Steven Develia. Bro Mac, shoutout. Si Boss Caramina de Guzman. Boss Caramina, shoutout po. Shoutout na rin po kay Boss Colette Coloma. Boss Colette, shoutout po. Pati na rin kay Bro Genesis Alberio. Bro Genesis, shoutout. Shoutout na rin kay Larzy Parsley, the Devil Girl. Joke lang. Shoutout, Z. Be a good girl. And shoutout po kay Boss Enaz Nalin Lam. Boss Enaz, shoutout po. Shoutout na rin po kay Boss Alexa Castillo. Boss Alexa, shoutout po. And of course kay Boss Edeza Malagit. Boss Edeza, shoutout po. Ingat po lagi dyan. Pati na rin po kay Boss Theo Lloyd Bartowski. Boss Theo Lloyd, enjoy po sa inyong bakasyon ngayon sa Pilipinas. Shoutout po, boss. And also, ang napaka-supportive po sa mga horror channel, si Boss John Rainiel Zacate. Bro John Rainiel, shoutout po para sa'yo. Ang susunod ko pong i-shoutout ay ilan sa mga Filipino ghost hunter dito sa ating community. Unahin na po natin si Boss Neil Project. Boss Neil, shoutout po. Sunod po natin si Boss Jive Views TV. Yan, puntahan nyo po silang dalawa sa kanilang mga channel. Dahil kasama nila si Boss Baron the Great. Boss B the Great. Shoutout po. Yan. Sila pong tatlo ang madalas na magkakasama sa bawat adventure. Sometimes, nakakasama po nila si Boss Creepy Mac Pansit at si Boss Room 666. Ayan po mga boss, puntahan niyo po ang kanilang mga channel. Susunod po nating i-shoutout yung mga kapatid kong narrator dito sa ating community. And unahin ko na syempre ang aking kapatid sa YouTube na si Drin of Drinworks Original Stories. Bro, congratulations. I'm so proud of you because na-reach mo na yung 1K, bro. Konting-konti na lang, makukuha mo na ang dapat mong makuha. Congrats, bro. Shout out. Sunod na natin si Boss Katotohanan at Misteryo. Sunod po natin si Boss Creepy Coco TV. Boss, shoutout po mga boss. Punta po kayo sa channel ni Boss Creepy Coco TV. And also kay Ate Jolly. Hi Ate Jolly, shoutout po. Punta po kayo guys kay Ate Jolly. Shoutout din kay Boss Kwentakutan Philippines. Boss, shoutout po. Kay Lods Teen ng Kwento PH. Boss, Lods, shoutout.
Kay Boss Creepypad. Pards, congrats. Naks naman. Shoutout po. Doc, the 3 AM encounter. Doc, shoutout sa'yo. Doc Blesirio. Love. Kwentong nakakakilabot. Boss, shoutout po. And also kay Boss Midnight Creeps. Boss, congrats kasi natanggap mo na rin yan. Shoutout po. Shoutout na rin po kay Boss Pinoy Midnight Stories. Boss Lucky, shoutout po. And also shoutout din po kay mga kwentong kababalaghan. Couple Goals, Boss Flint, shoutout po. Shoutout na rin po kay Boss Ken of Scream PH. Boss Ken, shoutout. Pati na rin po kay Boss Kwentong Takutan. Boss CJ, shoutout po. Shoutout na rin kay Boss Pinoy Takutan. Boss Sis, shoutout sa'yo. And also shoutout kay Boss Ang Pinuno. Boss Anthony, shoutout po. Shoutout na rin po kay Boss Kira ng Nginig Stories. Boss Kira, shoutout po. Pati na rin po kay Boss Room 666. Master, shoutout Boss Room 66. Shoutout din po kay Mamshi Clark ng Dolls and Spook. Mamshi, shoutout po. And of course kay Boss Bulalord. Boss Bulalord, maraming salamat po. Shoutout. At kay Boss Neb ng Pinoy Creepypasta. Mga boss, shoutout po sa inyo. Yun lang po muna mga boss for today and maraming salamat po. Kung hindi po kayo na shoutout, just comment down below mga boss para sa next upload natin ay masya-shoutout natin kayo. Yun lang po ulit mga boss, maraming salamat. Incognito Stories, signing off.